vlog! It's me, Sam Irish, si Del Rosario. And today, we'll take a quick look into the tradition of banig waving in San Juan, Batangas. To give us a deeper insight, I'll be interviewing my sister who has an experience with this cultural craft. But before we dive into the interview, let's first talk about what banig waving is and its significance to our culture. Banig waving is the traditional art of hand-waving mats from dried leaves like pandan or buri. More than just mats for sitting and sleeping, they reflect the creativity and identity of the Filipino people, especially in San Juan, Batangas. While the tradition is slowly being recognized again, it still faces challenges like lack of support and promotion and limited places to sell. Ano po ang kahalagahan ng kultura ng banig waving sa komunidad ng Batangas? Ang kahalagahan ng banig waving sa kultura ng mga taga Batangas, ito ay pamana at tradisyon na ipinapasa generation to generation sa panahon natin. Tapos ito ay nagiging simbolo ng kayamanan at pagrespeto sa ating likas yaman tulad ng pandan leaves. Ano po sa tingin ninyo ang pinakamalaking mga hamon na kinakaharap ng banig waving dito sa Batangas? The major challenges ng mga taga San Juan sa banig waving ay ang lack of promotion and then support. What I mean is support. Katulad sa henerasyon natin ngayon, lalo na sa mga kabataan, katulad ditong hawak ko, ang tawag namin dito ay abaniko. Kung sa henerasyon natin, ang tawag lang nila dito ay pamaypay na pantawid ng bana sa panahon natin ngayon. Hindi nila minsan alam na ito ay ito ay gawa sa banig. Anong payo po ninyo ang may bibigay sa mga kabataan upang matulungang mapanatili at pahalagahan ang mga lokal na sining tulad ng banig? Ang mapapayo ko sa mga kabataan ngayon sa generation natin ay sumuporta, lalo na sa mga seminar kung magkakaroon, tapos suportahan nila ang mga lokal na gawa ng mga taga San Juan o kahit anumang gawa ng mga mga Pilipino. Kaya sa mga kabataan ngayon, hanggat maaari, tangkilikin ninyo ang mga gawang mga atin. Yun lang po.